Sinubukan ni Putin si Trump matapos magpasabog ng 3 toneladang bomba sa Orikhiv sa rehiyon ng Zaporizhia. Sa isa pang pagpapakita na balak ng Kremlin na tumugon sa mga tinamong pag-atake sa likuran gamit ang matinding puwersa laban sa teritoryo ng Ukraine. Larawang inilabas ng mga pinagmumulan ng Russia ngayong Lunes, Hulyo 13, 2026 ay di umano'y nagpapakita ng FAB-3000 na tumama sa bahagi ng lungsod. Nangyari ang pag-atake ilang araw matapos magpulong si Donald Trump kay Volodymyr Zelensky, payagan ng paggawa ng mga interceptor ng Patriot sa Ukraine at suportahan ng bagong parusa laban sa Moscow. Natanggap ni Putin ang mensahe pero pinili niyang dagdagan ang presyon. Habang hinaharan ng Ukraine ang ruta ng Russia sa dagat ng Azov at tinatarget ang mga refinery na saanhin ng kakulangan ng gasolina sa Crimea, nalulunsad naman ang Russia gamit ang guided bomb sa mga lungsod, transportasyon at mga sibilyang lugar. Muling naranasan ng Sumy, Odessa at Zaporizhia ang bigat ng opensibang ito. Ang labanan na yon ay nagpapabigat sa kredibilidad ng White House sa harap ng mga kaalyadong Europeo. Gusto ng Moscow malaman kung matutupad ni Trump ang mga pangako niya sa depensa, parusa at gastos sa makinarya ng digmaan ng Russia. Hanggang saan balak umabot ni Putin? Bakit niya hinahamon si Trump na yon? Paano tutugon ang Washington? Ang mga larawan ng FAB-3000 ay mula sa mga channel na konektado sa Rusya at hindi pa nagbibigay ng independyente at kumpletong pagsusuri sa eksaktong tama at pinsala. Gayunpaman, ang inanunsyong paggamit ng bumbang ito sa Orikhiv ay may malaking bigat militar at politikal. Ang lungsod ay malapit sa linya ng labanan sa Zaporizhia at nagsisilbing harang sa mga Ruso. Gumagamit ang Moscow ng mga glide bomb para tamaan ang mga target mula sa mga eroplanong malayo sa depensa ng Ukraine. Layunin nitong sirain ang mga posisyon, magbukas ng daan sa tropang panlupa at maghasik ng takot sa mga naninirahan malapit sa harapan. Ginagamit ng Kremlin bilang propaganda ang mga larawan habang ang kanilang barko, refineria at ruta ng supply ay dumaranas ng matinding presyon. Inatake ng Rusya ang Sumy gamit ang 3 ginabayang bomba noong Hulyo 11. Ang pinakahuling ulat ay nagtala ng 5 patay kabilang ang isang batang babae na 13 taong gulang at umabot na sa 43 ang bilang ng mga nasugatan. 2 bomba ang sumabog sa mataong lugar malapit sa kalsada at hintuan ng sasakyan. Ang ikatlo ay tumama sa isang pasilidad ng infrastruktura. Napinsala rin ang ibang establishmento. Nag-imbestiga ang mga awtoridad ng Ukraine sa posibleng krimen sa digmaan. Ina-update din nito ang naunang ulat na 32 ang nasugatan na inilabas habang ang mga team ay tumutulong pa sa mga biktima. Inatake ang Odessa noong umaga na ika-13 ng Hulyo, tinarget ng Russia ang isang kumpanya ng transportasyon, sinunog ang mga bus at napinsala ang mga bahay at sanatoryo. 5 tao ang nasugatan, kabilang ang isang batang 5 taong gulang. Salamat. Sinunog ang mga bus, nasira ang mga bahay at sanatoryo. 5 tao, kabilang ang isang 5 taong gulang na bata ang nasugatan. Ayon sa pamunuan ng garahe, 15 bus ang nawasak habang ang iba pang mga sasakyan ay napinsala rin. Kinailangang itigil ang mga biyaheng intercity at serbisyong internasyonal. Tumugon si Zelensky na sinabing ang Russia ay nananalo laban sa mga bus, gusaling tirahan at ospital. Isang direktang puna sa uri ng mga tinatamaan nilang target. Tumugon ng Ukraine sa pamamagitan ng pag-atake sa mga logistikang sumusuporta sa okupasyon. Ayon kay Robert Brovd, kumandante ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan, 15 pangsasakyang dagat ng Russia ang tinamaan noong madaling araw ng Hulyo 13. Umabot na sa 105 barko ang bilang ng kampanya sa loob ng 8 araw.
Kabilang sa mga pinakabagong target ay 7 oil tanker, 5 cargo ship, 1 balsa at 2 tugboat. Ayon kay Kiev, ang mga barkong ito ay nagdadala ng gasolina, mga kalakal at mga yaman na ginagamit ng Russia sa sinakop na Crimea at sa timog na bahagi ng pananakop. Apektado na ang mahalagang rutang pang-ekonomiya, limitado pa rin ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan dagat sa dagat ng Azov dahil sa mga isyung pangseguridad, ayon sa mga source ng industriya na nakausap ng Reuters. Nagtagumpay ang Ukraine gamit ang mas murang mga drone na gipitin ng isang ruta na nagsusuplay sa okupasyon at nagpapagalaw sa mahalagang bahagi ng kalakalan ng Russia. Hindi lang retorika ng digmaan ang isyu ng kakulangan ng gasolina. Bawas ang supply sa iba't ibang bahagi ng Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, imbakan, truck at barko. Humaba ang pila, tumaas ang presyo at ipinagbawal ng autoridad ang ilang export para protektahan ang lokal na merkado. Nagpatupad ng rasyon sa Crimea, itinigil ang bentahan sa ilang panahon at nilimitahan sa 20 litro ang pwedeng bilhin. Pati sa sinakop na Kherson at Zaporizhia, nagkaproblema rin dahil kailangan ng gasolina para sa mga sasakyang militar, mga generator at pagdadala ng supply. Ang digmaang sinubukan ni Putin na ilayo ay nagsimula ng maramdaman sa gasolinahan, kalakalan at transportasyon. Sa lahat, para ang mga tanga ay mawala na. Ituloy mo. Alisin mo si Bangko, niyaya ka niya. Pumasok si Donald Trump sa krisis na ito matapos niyang baguhin ang tono kay Zelensky. Nagkita ang dalawa sa Ankara noong Hulyo, 8 kasabay ng summit ng NATO. Inanunsyo ni Trump na papayagan ng US ang Ukraine na gumawa ng mga interceptor ng Patriot matagal ng hiling ng Kyiv para mapalakas ang depensa laban sa missile at air attack. 2 araw pagkatapos, sinabi ng mga senador ng Estados Unidos na nakipagkasundo na sila sa administrasyon ni Trump para isulong ang isang panukala. Bagong panukala ng parusa laban sa Russia at mga bumibili ng enerhiya nito. Tumugon si Putin sa pressure sa pamamagitan ng mas maraming pag-atake. Ayon sa mga source malapit sa Kremlin, sinabi nila sa Reuters na tinatanggihan niya ang tigil putukan sa kasalukuyang kondisyon at inaasahan ang paglala sa mga susunod na buwan. Nangako ang presidente ng US ng mga bagong hakbang para sa Kyiv, habang umaasa si Putin na mapapataas niya ang gastos bago magbunga ang mga hakbang na ito. Mabagal pa rin ang reaksyon ng Europa. Ipinabatsid ni Kaja Kallas noong ika-13 ng Hulyo na hindi pa naisasara ng Unyong Europeo ang ika-21 malawakang pakete ng mga parusa laban sa Moscow. Pinag-uusapan ng mga kinatawan ang pagdaragdag ng 250 katao at mga entidad sa listahan ng mga parusa, ngunit hati pa rin sila tungkol sa mga restriksyon sa mga serbisyong pandagat at sa liquefied natural gas ng Russia. Nakikinabang ang Kremlin sa pagkaantala dahil sa kita sa enerhiya, alternatibong ruta at mga tagapamagitan para mapanatili ang digmaan. Sa Paris, ipinakilala ni Zelensky ang programa ng depensa laban sa ballistic missiles kasama ang mga lider ng Europa. Ang Ukraine at siyang pang ibang bansa ay nag-anunsyo ng isang koalisyon upang bumuo ng magkatuwang na proteksyon laban sa ganitong uri ng banta. Nanawagan sina Emmanuel Macron, Friedrich Merz at iba pa ng dagdag na suporta sa himpapawid at bagong hakbang laban sa operasyon ng Russia. Kailangan bang makarating ang tugon sa larangan ng labanan bago ang susunod na bomba? Kailangan ng mabilis na desisyon sa depensa, bala, industriya at pananalapi dahil hindi makapaghintay sina Sumy, Odessa at Urikiv sa mabagal na pagpupulong. Dapat patunayan ng Washington kung ang pakikitungo ni Trump kay Zelensky ay magreresulta ng mga interceptor, parusa at pressure na makakabago sa desisyon ng Kremlin. Si Putin ay umasa sa takot, pagod ng kanluran at bagal ng politika habang ang Ukraine ay umaasa sa pagputol ng supply ng fuel. Ang mga ruta at dalhin ang gastos ng pananakop hanggang sa likurang bahagi ng Russia. Hamon na yun kay Trump habang naghahanda ang Moscow ng bagong opensiba at sinusubukan ng Kyiv na pigilan ang pagdating ng isa pang higanteng bomba sa lungsod ng Ukraine.
Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Suportahan ang aming proyekto at magbigay ng pinansyal na ambag sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Isa kaming independiyenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon at katotohanan. Malaking tulong ang inyong ambag sa aming pagpapatuloy.